Isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal na mga magulang at mga kapatid. Kumusta po kayo ngayon? Alam kong bawat isa sa atin ay may kagalakang galing sa ating Panginoong Diyos at nasihan tayo sa ginawa ng Panginoon sa loob ng isang linggong muli na ang patnubay niya, ang gabay niya, ang tulong niya ay naranasan natin. Amen. At sa sandaling ito, isang maganda at pinakamabuting bagay na tayo po ay muling magbulay-bulay sa salita ng ating Panginoong Diyos. At gusto ko po na hindi lamang nakabukas ang ating mga puso, kung hindi pati ang isip natin. At siyempre ang pangatawan natin ay may kasiglahan na tatanggapin natin ngayon ang salita ng ating Panginoong Diyos. Nakakahanda na po ba kayo? Amen? At alam kong matutuwa po tayo sa sandaling ito. At ang kasiyahan ng Panginoon ay isang sa atin sa sandaling ang salita ng Panginoong Diyos na very powerful ay dumating sa atin, sapagkat ngayong araw na ito ay meron tayong isang magiting na tagapagsalita ng salita ng Panginoong Diyos, at siya ang maghahatid ng mensahe ng ating Panginoon ngayong araw na ito ng ating pananambahan. Alam kong lahat din kayo ay matutuwa at masisiyahan, sapagkat muli ay marinig natin at makikita natin ang lingkod ng ating Panginoon na magpapahayag ng kanyang buhay na salita. Let's welcome Pastor Joe Aguilar. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Bumabati po ako sa inyo lahat ng isang mapagpalang umaga. At ang panalangin ko po lagi ay ang kagalakan ng Diyos ay sumaatin anumang sitwasyon na rin tayo ngayon. Inanyayahan ko po ang bawat isa na makipagbukas sa akin sa 2 Timothy chapter 4 verse 1 to 5. Sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus na hahatol sa mga buhay at sa mga patay, alang-alang sa kanyang pagdating bilang hari, inaatasan kita, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mong gawin yan, napapanahon man o hindi. Himukin at pagsabihan ng mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga kathang isip. Ngunit ikaw, maging mahinahon ka sa lahat ng oras. Magtiis ka sa panahon ng kahirapan. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng magandang balita at tuparin mo ng lubos ang iyong paglilingkod. Pinagpala ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po ay manalangin. Papagpalang Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay buong puso nagpapakumbaba sa inyong harapan. Ang aming pong panalangin ay samahan niyo po kami. Ang aming pong naisin, Panginoon, ay maramdaman namin ang iyong presensya. Maranasan namin na ikaw, Panginoon, ang sasalita sa amin sa pagkakataon ito na nagbibigay ng mensahe para sa amin. Ikaw nawa, Lord, ay maitaas namin sa aming kalagitnaan. Ang iyong abang lingkod ay nagpapasakop po sa inyo, Panginoon. Pangunahan niyo po ako at ang iyong banal na Espiritu nawa ang siyang maggabay sa atin. Salamat po. Ito pong aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Maraming tao ang napapahamak dahil hindi nakikinig na mabuti sa sinasabi ng taong dapat pakinggan. Kung makinig man, ay hindi isinasagawa ang napapakinggan. Ganito ang nangyayari ngayon sa panahon ng pandemic. Marami ang napahamak, marami ang nahawaan ng COVID virus. Dahil sa hindi pakikinig, binabaliwala ang mga ipinag-uutos ng mga kinaukulan
yung mga protocol na sinasabi ay hindi nasusunod. At ang gusto lang mangyari ay sila ay lumabas ng bahay na hindi iniingatan ng kanilang mga sarili. Sa ating nabasang mga talata ay sinasabi ni Pablo na ang gusto niya ay makinig si Timoteo sa kanyang mga sinasabi. Kasi kung wala po tayong mapapakinggan, kung hindi natin pakikinggan ang sinasabi ng mga nagtuturo sa atin, wala tayong matututunan at wala rin tayong maipapangaral. Napakahalaga ang pakikinig para tayo magkaroon ng kaalaman. At ang kaalamang ito, ay ito naman yung ating maibabahagi sa mga taong nais nating abutin. Ako'y naniniwala na sa pagkakataong ito, sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, ay mayroong mabuting nais gawin sa buhay natin ang ating Panginoon. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Ang sabi nga sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, ang banal na kasulatan ay hinasihan ng banal na espiritu at ito'y magagamit sa pagtuturo ng daan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Kung gayon, dapat alamin natin ang sinasabi nito. Dapat mayroon tayong kagalakan na magsaliksik at manginig sa pag-aaral. Pakinggan natin ang sinasabi ng Banal na Espiritu sa atin habang tayo nag-aaral. At dapat tayo ay magpasakop at sumunod sa lahat ng sinasabi nito. Sa pangangaral ng salita ng Diyos, dapat alam natin ang loobin ng Diyos para sa atin. Ano ba ang saloobin ng Panginoon sa ating pangangaral ng salita ng Diyos? Bakit kailangan natin ipangaral ang salita ng Diyos? Unang-una, ito ay isang mandato. Ito ay isang kautusan. Pag sinabing mandato, ito ay isang kautusan. Kaya sabi ni Pablo, sa harap ng Diyos at ni Kristo, Isus na hahatol sa mga buhay at sa mga patay, alang-alang sa kanyang pagdating bilang hari, inaatasan kita na ipangaral ang salita ng Diyos. Ang salitang inaatasan ay mabigat na pag-uutos. At ang pangangaral ng salita ng Diyos ay nangangahulugan na ipamalita at ipahayag sa publiko o sa sambayanan ang kanyang mga salita. In Romans chapter 10 verse 13, sabi po dito, everyone who calls on the Lord will be saved. But how are they to call on Him in whom they have not believed? And how are they to believe in Him of whom they have not never heard? And how are they to hear without someone preaching? Kailangan natin ipangaral. Paano nga naman sila maniniwala? Sino nga ba ang kanilang paniniwalaan kung hindi naman natin ipinapakilala? Kung hindi naman natin ipinapaliwanag kung ano yung mabuting balita na yan? At sino ba dapat ang kanilang paniwalaan? So kailangan natin ipangaral, kailangan natin ipaliwanag, kailangan natin ipahayag sa kanila na ang Panginoong Hesus ang siya lamang pwede makapagligtas sa tao. Siya lamang ang ating pag-asa. Nasa Kanya ang ating kaligtasan. Kaya ang pangangaral ng salita ng Diyos ay napakahalaga sa buhay ng isang tao. Kung gusto nating pagpalain, kung gusto ng Diyos ay ibahagi din natin kung tayo pinagpapala sa pamamagitan po ng pangangaral ng salita ng Diyos. Pangalawa, kung ba ano ang dapat na maging saloobin natin sa ating pangaral ng salita ng Diyos, ito ay isang seryosong pagkatawag. Verse 2, ang sinasabi po dito,
pagsikapan mong gawin yan, napapanahon man o hindi, himukin mo at pagsabihan ng mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Kailangan na doon yung pagsisikap natin. Ang pagsisikap na yan ay kailangan may katyagaan. Paano natin maihimok ang mga tao sa ngayon? Alam naman natin na ang hindi mananampalataya ay may katigasan ang ulo. Hindi mo basta-basta mapapaniwala. So kailangan mong pagtiyagaan, nahimukin at pagsabihan sila. Kailangan palakasin natin ang kanilang loob. Kailangan ipahayag natin, ipaliwanag mabuti para maunawaan nila, para lubos na makilala kung sino yung Diyos na ating gustong ipakilala sa kanila at kung saan nila matatagpuan ang kaligtasan. Sinasabi ni Pablo na ang pangangaral ay hindi ito pwedeng basta baliwalain o isang tabi. Bakit? Bakit kailangan natin seryosohin ang pangangaral ng salita ng Diyos? Una-una, ito'y tungkulin na iniatang sa atin ng Diyos. Sa makatuwid, may pananagutan tayo sa Diyos. Amen? Tayo ay mananagot. Pangalawa, pananagutan natin sa Diyos ang mga taong ipinagkatiwala sa atin. Accountable po tayo. Kaya pagtiyagaan natin silang turuan. Pagsikapan natin na ituro sa kanila ang landas ng katotohanan para hindi po sila maligaw. Nang sa gayon, kapag naranasan nila ang kaligtasan, ay hindi lamang isa anghel ang matutuwa. Lahat ng nasa langit ay matutuwa. Higit sa lahat, ang Diyos na ating sinasamba. The goal of preaching is not merely to inform, but to transform lives. Hindi lamang pagtuturo, pagbibigay ng impormasyon. Ang number one purpose po ng pangangaral ay para mabago ang pamumuhay ng isang makasalanan. Amen. Kailangan magbago sila. Kasi habang sila hindi nagbabago, hindi sila tumatalibog sa kasalanan, ang grasya ng Diyos ay hindi mapapasa kanila. Kaya nga, tayo magsikap o maging handa sa kapanahunan at di kapanahunan. Ito'y nangangahulugan na ang pangangaral natin ay gawin natin sa lahat ng pagkakataon. Hindi lang kung saan ay medyo maginawa ang ating pamumuhay o ang ating pakiramdam. Dapat lahat ng pagkakataon, in season or out of season, dapat handa po tayong mangaral. Lalo na ngayon na kung saan ang takbo ng panahon ay pasama ng pasama. The days are evil. Sabi nga sa Ephesians chapter 5 verse 16, samantalahin ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punong-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. Huwag kayong maging hangal, unawain ninyong mabuti ang kalooban ng Diyos. Pangatlo, ito ay isang hamon na maging tapat. Verse 3 to 5 sabi, sapagkat darating ang panahon, hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga katang-isip. Ngunit ikaw, maging mahinahon ka sa lahat ng oras, magtiis ka sa panahon ng kahirapan. Ito ang gusto ng Panginoon, ang pagiging mahinahon. Kasi hindi tayo makakahikayat ng mga hindi mananampalataya kung hindi tayo mahinahon sa pagtuturo sa kanila. Kailangan natin pagsikapan, pagtiyagaan. Ito. Kailangan natin na magbuhos ng panahon. Hindi lamang isang beses na pupuntahan, kundi paulit-ulit natin silang pupuntahan.
At dahil hindi basta-basta ang gawain ito, dapat tayong maging tapat hanggang wakas sa pangangaral ng salita ng Diyos. Dapat tayong maging tapat kahit pa hindi magugustuhan o tinatanggap ng mga tao ang ipinangangaral natin. Sabi ni Pablo kay Timothy, maging matyaga ka dahil darating ang panahon ang mga tao ay aayaw sa mga katotohanan at babaling sa mga katuroang gawa-gawa ng tao. Nararanasan na natin ito ngayon. Marami ng mga false preachers o false prophet na naglalabasan. Meron nga mga sinasabi ng mga prosperity gospel na kung saan ang itinuturo lamang ay puro pagkasaganaan, pagpapasagana. Hindi nila itinuturo na para makamit natin yung kasaganaan, kailangan natin dumaan sa mga paghihirap. Parang sinasabi nila, kung ikaw ay isang Kristiyano, hindi mo kailangan pahirapan ang sarili mo. Kaya dapat tayong mga Kristiyano, tayong mga nangangaral ng salita ng Diyos, maging matino para tayo ay sinusundan. Nagiging example po tayo para sa kanila. Pagtiyagaan at pagtiisan natin anumang kahirapan na darating sa buhay natin habang tayo ay nangangaral ng salita ng Diyos. Pang-apat, hindi propesyon kundi panawagan. Dapat ito ang unang-una na magiging saloobin ng tao. Kasi may mga tao na pagka naging profession na sila, parang dito na ang profession nila ang siyang kanilang inaasahan na dito na sila nabubuhay. Malaki ang pagkakaiba ng profesyon at panawagan ng Diyos. Kaya sabi ni Paul doon sa ikalawang bahagi ng verse 5, ganapin mong lubos ang iyong ministeryo. Ibig sabihin, sikapin mong matapos ang kampanin binigay sa iyo hanggang katapusan. Hindi tayo titigil, magpapatuloy tayo. Lumaman tayo sa kahirapan ng buhay, hindi ito magiging dahilan para tayo ay tumigil sa ipinag-uutos sa atin ng Panginoon. Sabi nga ni Pablo, binaliwala niya ang kahirapan sa buhay, magawa lamang niya ang tungkuling iniatas sa kanya ng Diyos. Ang pangangaral ng salita ng Diyos ay isang panawagan ng Diyos. It is a calling, not a career. It is a ministry, not a job. Hindi ito trabaho na pwede mong pagkakitaan. Dahil tawag ng Diyos, dapat seryosuhin. Dapat maging matapat sa pagtupad nito. The work of preaching is the highest and the greatest and most glorious calling to which anyone can ever be called. Ito ay napakataas na panawagan ng Diyos sa atin. Mas mataas pa ito sa mga profesyon o mga karir na natapos natin. Ang engineering ay isang karir, katulad ko. Ang preaching ay isang calling. Dapat seryosohin ang trabaho ng pagiging preacher. Although ang isang pagiging civil engineer ay isang seryoso ring karir, dahil kapag nagkamali sa design ng isang building, tulay o dam, maraming tao ang mapahamak. Ngunit mas seryoso ang trabaho ng isang mangangaral. At hindi lang buhay at kamatayan ang pinag-uusapan, kundi ang hahantungan ng ating kaluluwa. Ang lisensya ng engineer ay maaaring mag-expire. Ang engineer ngayon ay 3 years lang ang validity. After 3 years, expire na. Pero ang lisensya ng isang preacher ay hanggang kamatayan. Ano man ang propesyon ng bawat isa sa atin, lahat tayo ay may pagtawag galing sa Diyos. Ang pagtawag na ito ay upang ipangaral ang salita ng Diyos ayon sa ating kakayahang
binigay ng Diyos sa bawat isa sa atin o sa anumang sitwasyon na mayroon tayo. Ito ay panawagan sa atin ng Diyos na seryosohin ang kanyang salita at ibahagi ito sa iba. Ito ay panawagan ng Diyos na maging tapat tayo sa Kanya at sa Kanyang mga salita at ibahagi ito kahit ayaw tanggapin ng mga ibang tao ang ating ipinapangaral. Ito ang napakahalagang tungkulin ng isang tinawag ng Diyos. Ang ipangaral ang salita ng Diyos, anumang sitwasyon mayroon siya, napapanahon man o hindi. Purihin ang Panginoon at pagpalain po tayo sa ating pagkarinig ng kanyang mabuting mensahe. Ang maraming Diyos, kami po ay nagpapasalamat dahil sa muli niyong pagpapaalala sa amin na mayroon kaming layunin dito sa mundo ito. At ang layunin ito ay ayon sa inyong pagtawag sa amin. At ang layunin ito ay upang kami ay makapaglingkod sa inyo, ipangaral inyong salita, at maging daluyan ng pagpapala sa mga taong mga naniligaw. Salamat po sa araw na ito. Salamat po muli sa opportunity na kami po ay nakapakinig ng iyong mabuting balita. Binabalik namin sa inyo lahat ng kapurihan, lahat ng pagpapasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon sa mensaheng ating napakinggan at alam ko po na ito ay bibigyan natin ng pagpapahalaga at aalalahanin natin palagi ang kahalagahan ng pangangaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Ito ang pinakamabuting bagay na gagawin po natin ng ating narinig ay hindi lang natin sasarilinin, kung hindi ipapahayag din natin ang salita ng ating Panginoong Diyos. Amen. At sa sandali pong ito ay tayo naman ay dadako sa pag-aalaala nating muli sa ginawang kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Paano natin inaalaala ang isa sa mga mahalagang ibinigay na utos ng Panginoon na dapat tinutupad ng church? Siguro bigyan ko ng kaunting diin, ang pagtanggap natin ng balalahapunan o tinatawag na communion. Kung pupunta ka sa isang lamayan sa patay, ang kalimitang naririnig natin doon ay ang usap-usapan ng patungkol sa ginawa o nagawa ng isang namatay o yung pinaglalamayan. Sa isang namatay, kalimitang naririnig po natin ay ang mga mabubuti at ang mga magagandang ginawa ng namatay na. Bihira tayong makakarinig ng mga pangit na mga ginawa ng mga namatay na. At masarap na mapakinggan ang lahat ng mga mabubuting ginawa ng taong ito. At yun ang isa sa magandang pag-aalaala natin doon sa mga namatay na. Si Jesucristo ay minsan din namang namatay para sa ating lahat. At siya ay may mabuting ginawa at may mga magagandang ginawa sa buhay nating lahat at sa buhay ng mga taong nakaranas ng kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Ano ang naalaala mo sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa buhay mo, sa buhay ng iyong pamilya, sa buhay nating lahat, maging sa church? Mayroon po bang mga masasabi tayong magagandang bagay na tinapos ng ating Panginoong Jesucristo at hanggang ngayon ay ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo para sa atin? May dahilan ka para alalahanin mo ang kadakilaan ng ating Panginoong Diyos ngayon. Pwede bang yumuko tayo sandali at alalahanin natin
ang kadakilaan at ang kabutihan ng ating Panginoong Hesus sa pagtanggap natin ng komunyon. Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang bawat isa po sa amin ay nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat sa iyong kabayanihan, sa iyong kadakilaan, sa iyong kagandahang loob sa bawat isa sa amin. Kulang ang buong maghapon, kulang ang mahabang panahon para gunitain namin ang mga mabubuting bagay na ginawa mo, hindi lamang sa amin kundi sa lahat ng tao dito sa sanlibutan. Ipinapanalangin po namin sa sandaling ito na ang bawat isa sa amin ay maging karapat-dapat sa pagtanggap ng komunyon. Pakalinisin po ninyo ang aming mga budhi, ang aming po mga puso at isipan sa lahat ng uri ng kasalanan. Hugasan po ninyo kami, patawarin po ninyo kami, at inihahandog po namin sa inyo ang buhay namin ito. Nawa ay maging kalugod-lugod sa paningin mo ang bawat buhay po namin ngayon. At ang pag-alaala namin, ang paggunita namin sa iyong kamatayan at paghihirap doon sa krus ng Kalbaryo ay magkaroon ng kabuluhan sa sandaling ito sa amin pong pagtanggap ng komunyon, sapagkat ginagawa mong malinis ngayon ang buhay po namin dahil sa dugo ng aming Panginoong Kristo, dahil sa kanyang sakripisyo, at yan po ay tinatanggap po namin ngayon. Pagpalain po ninyo kami at ihanda po ninyo ang aming puso at isipan. Ang buhay namin ito ay maging katanggap-tanggap sa paningin mo sa pagtanggap po namin ng komunyon. Pagpalain po ninyo ang lahat ng tatanggap ngayon ng komunyon sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ipamahagi po natin ang mga instrumento na siyang gagamitin po natin ngayon bilang pag-aalaala sa ginawang kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Hawakan po natin ang tinapay at ganoon din naman ang kopa na siyang may laman ng inumin, na ang tinapay na ito ay siyang larawan ng katawan ng ating Panginoong Kristo. Ito ang dumanas ng napakaraming hirap. At ganoon din naman ang inuming ito na siyang dugo ng ating Panginoong Kristo na bubo doon sa krus ng Kalbaryo para sa kapakinabangan po nating lahat. At sa sandaling ito, maging kalugod-lugod tayo sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Hawak mo ang mga instrumentong ito at maging dakila ang iyong buhay sa pagkakilala mo sa Panginoong Kristo sa sandaling ito. Pinapanalangin po namin, Panginoon, ang bawat isa na mayroon pong hawak ng instrumento, Panginoong Diyos, ng nagsasalarawan ng katawan ng aming Panginoong Kristo. At ganoon din po ang inuming ito na siyang larawan ng dugo ng aming Panginoong Kristo. Pakabanalin po ninyo kami sa pamamagitan ng iyong salita. Basbasan po ninyo kami, Panginoong Diyos, ng iyong kapangyarihan upang kami maging katanggap-tanggap sa paningin ninyo. Palain po ninyo ang lahat ng mga instrumentong ito na siya po naming tatanggapin ngayon sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Taas po natin ang tinapay. Habang sila'y kumakain, ay dumampot si Jesus ng tinapay at matapos na siya magpasalamat sa Diyos, ay pinaghati-hati niya iyon. Ibinigay niya ito sa kanyang mga alagad at ang sabi, kunin ninyo ito at kainin. Ito ang aking katawan. Sabay-sabay po natin kainin ng tinapay. Damahin natin ang presensya ng ating Panginoong Diyos.
Itaas po natin ang kopa. At pagkatapos ay dumampot din naman si Jesus ng kopa. Siya nagpasalamat sa Diyos at ibinigay niya ito sa kanyang mga alagad. At ang sabi niya, uminom kayong lahat nito sapagkat ito ang aking dugo na pinagtitibay nito ang tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng lahat ng tao. Sabay-sabay po natin inumin at pagkatapos ay pasalamatan natin at purihin natin ang ating Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ang iyong banal na pangalan. Tanggapin po ninyo ang sama-sama naming pasasalamat at parangal sa iyo. Ikaw ay dakila. Ikaw ay mabuti. Kayo ay makapangyarihang bayani ng bawat isa sa amin. Purihin ka at pinasasalamatan ka naming sama-sama sa lahat ng ginawa mong kabutihan sa buhay naming individual at sa buhay namin bilang isang pamilya at isang malaking pamilya ninyo na nakakakilala sa iyo at sa iyo ay nagbibigay ng parangal. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin at ang lahat ng aming mga pangailangan sa araw-araw ay ganun din pagpalain po ninyo. O Diyos na makapangyarihan, sa sandaling ito, ang iyong mga anak ay tinatagubilin ko po sa iyong pangangalaga. Tanggapin po ninyo, Panginoong Diyos, ang aming sama-samang pagsusumamo at higit sa lahat ang mga salita mo ay aalalahanin namin palagi ang ginawa mong mensahe para sa bawat isa sa amin ng pagpapahayag ng salita ng Panginoon na kinakailangan din namin maipahayag sapagkat kami ay gagamitin mo rin instrumento. Tinawag mo kami para magpahayag din naman ng iyong mga salita. Nawa ito ay lagi namin maalaala at kahit na saan po ninyo kami dalhin, gamitin po ninyo kaming instrumento ng pagpapahayag ng salita mo. Basbasan po ninyo at pagpalain ang iyong mga anak ayon sa kanilang mga pangailangan. Aming Ama, tanggapin po ninyo ang aming pasasalamat doon sa mga panalangin po namin na tinugon na ninyo para sa lahat ng may mga karamdaman na pinagaling na ninyo, para sa lahat ng may matinding mga problema, mga pagsubok at matinding pangailangan na tinugunan ninyo. Salamat sa kagalingan, sa kagalakan na binibigay nyo sa amin, sa kapayapaan ng buhay, at ipagpatuloy po ninyong basbasan at pagpalain ang lahat ng mga anak ninyo. Hindi lamang sa buong salingong ito, kundi habang sila'y nabubuhay na nakakonekta sa iyo, habang sila'y nabubuhay, kaming lahat ay nabubuhay, na nakakabit sa iyong banal na pangalan, hindi kami magkukulang sapagkat ikaw ang aming mabuting pastor. Basbasan po ninyo at wala kang lalagpasan sa bawat isang nakapanood o nakapakinig ng mensahe ngayong araw na ito at tumanggap ng iyong komunyon, Panginoong Diyos. I-bless po ninyo ang bawat isa sa sandaling ito at inihahandog ko po ang mga panalangin ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Lahat po ay magsabi ng Amen at Amen. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Amen.